Leaflap, King of Flap, Crybaby, Libam, at kung ano-ano pang itinatawag kay Lebron ng mga haters niya dahil sa madalas nitong pagpa-flop. Ang laki-laking tao nagpa-flop. Ang tanong, bakit nga ba nagpa-flop si Lebron? Tell me, bakit nga ba? Sa video na ito ay bibigyan kita ng rason kung bakit niya ito ginagawa. Unang dahilan ay isa si Lebron sa mga NBA superstar na madalang lamang tawagan ng foul ng mga referee. Meaning, kahit obvious na foul na, ay parang nagbubulag-bulagan ang mga referee pagdating kay Lebron. Playing style ni Lebron ay physical maglaro, aggressive, athletic at puwersa kung mag-drive to the basket. Kaya basically, dapat ay marami siyang nakukuhang foul dahil sa dami ng contact na nare-receive niya galing defender. Ngunit kabaliktaran ang nangyayari. Dahil sa laki ni Lebron, siya ay officially listed na 6'9" at may timbang na 250 pounds. Yung mga common foul na nakukumit ng kanyang defender ay madalas hindi na tinatawagan ng referee. At doon niya naisipang gamitin ang kanyang pinagbabawal na teknik, ang mag-flop. Okay. Para siguradong tawagan siya ng foul ay kailangan niyang i-exaggerate ang contact, kailangan niya maging OA, kailangan niya umakting para makumbinse yung mga bulag at manhid na referee na kulay pula din ang dugo ni Lebron. Pangalawang rason ay basketball IQ. Isa si Lebron sa may pinakamataas sa basketball IQ sa buong NBA. Hindi lang puro katawan at lakas ang ginagamit niya sa loob ng court. Magaling din siyang bumasa ng opensa at depensa ng kalaban. Halimbawa, itong clip na ito, instead na sabayan niya sa talunan si Ja Morant, ay inunahan niya na lang ito sa pwesto para paniguradong makakuha siya ng offensive o charging foul. Alam niya kasi na risky at maaari siyang ma-injury sa mga ganitong play. Alam niyo ba na ang pagpa-flop ay isa sa paraan ni Lebron para alagaan ang kanyang katawan? What? Dahil dito ay nalilesen yung impact o puwersa na nare-receive ng kanyang katawan para maiwasan ang major injury. Di lang naman si Lebron ang gumagamit ng flop sa NBA. Halos lahat ng players ay nagpa-flop din. Isa kasi ito sa most efficient way para makakuha ng foul, offensive o kaya charging foul. Noong October 5, 2012 ay nag-implement ng panibagong rules ang NBA para tugunan ang flopping ng mga players sa NBA. Ito ay tinawag nilang anti-flopping rule. May certain criteria para malaman kung ang isang contact ay flop nga ba o hindi. Kung may exaggeration ba o tama lang ang reaction ng isang player sa na-receive niyang contact. Pag napatunayan na ang isang player ay nag-flop ay maaari siyang pagmultahin o kaya maaaring humantong sa pagkasuspinde kung paulit-ulit niya itong ginagawa. O baka sabihin nyo dahil kay Lebron kaya ginawa ang rules na ito. Mali, kasi kahit noong 80s, 90s o kaya early 20s ay usong-uso na rin ang pagpa-flop ng mga players sa NBA. Tulad nito. Skiles. I'll reverse it. Vern Fleming goes right down the middle. He's off. Vern Fleming goes right down the middle. He's off. Vern Fleming goes right down the middle. He's off. Bounced around. Tip. LaSalle Thompson. He missed the dunk. He missed the dunk. And now Maaaring nadikit lang yung term na flop sa pangalan ni Lebron dahil sa kung paano siya umakto sa loob ng court at lalong-lalo na sa tuwing nagre-reklamo siya sa mga referee. Alam nyo ba na kahit sobrang iyakin at mareklamo ni Lebron sa referee ay bibihira lang siyang tawagan ng technical foul? Sa buong karir ni Lebron ay meron lamang siyang 67 technical fouls at 2 beses pa lamang siyang na-eject sa laro.